Afternoon, sir. My name is Christian P. Sawari. Sige, mga Good afternoon. So yun. So may I help you? Sige, okay lang. Dagdag lang natin. Hi, Jill. Baliktad pa. Baliktad. So good afternoon. So my name is Jenny D. Borja. So kasalukuyang staff, Admin Officer 1, Records Officer ng Oriental Cluster. So, pasok ko na dito last January. Siguro kayo na ko pamilya sa akin. So, first question. So, when it comes to HR policies kasi, when it comes to recruitment and hiring and selection process ng private, medyo may pagkakaiba sila when it comes to government. Kasi, what I had mentioned earlier, hindi pa ako nakapagtrabaho sa private since graduate ako last 2015. So most of my work ay from government. So, when it comes to HR policies sa recruitment, sa government kasi, so di ba pag graduate ka na, ang minimum qualifications, may mga positions requiring na at least you have bachelor's degree or at least 4-year course. At the same time, sa government, may posting yan kadalasan sa Facebook, di ba? Kung meron silang open na mga items or positions. So magsasubmit ka ng mga application letter, personal data sheets, and other credentials, mga tipo diploma, PUR. So, yeah. Sa government kasi, pag nag-hire sila ng mga empleyado, kadalasan may mga pa-exam yan. Kaya sa PSU, pag-apply ko dito, merong examinations talaga. So doon pa lang, kung makakapasa ka sa kanilang exam, so pwede ka nang ma-hire. Pero hindi nagtatapos doon. Kasi kahit nakapasa ka sa exam, may interview pa din. And sa interview ay pwedeng hindi ka ma-hire. So, or pwede ka rin ma-hire. So yun yung mga policies ng government when it comes to HR sa recruitment and selection process. Then sa number 2 questions, anong pangalawang question? Can you explain your skills in hiring, employee selection, and conflict resolution? Can you explain your skills in handling employee relations and conflict resolutions? So, sa tingin ano to? Kung may nag-away sa magkakatrabaho, what is your, ano yung gagawin mo to help? So actually, dito sa kahit sa mga sa private or sa government, meron yan silang grievance committee. So meron sila sa HR. So yun, committee. So sila yung nag-aayos. Sila yung nag-aayos ng mga conflict sa trabaho. For example, may nag-aaway ng mga empleyado. So kahit kahit sa estudyante kayo, di ba minsan may mga hindi kayo kasundo. Di ba? Ako, I've been na faculty for almost 3 years then. And yung mga hindi pagkakasunduan, mga hindi pagkakaunawan, normal lang yan. Member ako ng GC, nagbabardagulan sila doon sa GC ko. Sa GC namin. Pero, siguro that's part na sa isang organization kasi, you cannot please everybody, di ba? Hindi naman hindi mo makakasundo lahat. Unless na wala kang pakialam sa mundo. Pero dito sa question, when it comes to conflict resolutions, sabi ko may grievance committee tayo, di ba? So doon sila yung mag-handle kung meron away o hindi pagkakasunduan, doon sila pinag-aayos ng committee para maayos yung conflict. And number 3, can you explain your ability to work? so when it comes to ability to work,
So for me siguro kasi, your ability to work. Kung ako yung paisipin dito, kung ito sa ability, kung kakayahan mo magtrabaho. So especially siyempre, sa government kasi, pag nagtatrabaho ka, or mag-hire sila, kadalasan, sa mga may positions, at least bachelor's degree. So, kahit na sa mga position, bachelor's degree lang. So, nasa sayo lang yan kung paano ka magtatrabaho kasi ang trabaho naman kasi kahit mong trabaho, pwede kang matuto, di ba? Pwede mo namang pag-aralan. Kung hindi mo alam yung mga trabaho, pwede ka naman mag-train sa mga seniors, di ba? So, yeah. And number 4, How do you demonstrate empathy in understanding in dealing with employee concern or issues? so how do you demonstrate empathy and understanding in dealing with employees' concern or issues? So yun nga sabi ko sa number 2, di ba? Yung may mga conflicts, yung may mga issues, di ba? Yung mga co-workers mo, or you as a boss. So paano mo siya i-handle? So syempre pag may mga nag-aaway, syempre magrereklamo ang isa. So as your boss, as supervisor, dapat alamin mo rin yung other side of the story, di ba? Hindi yung mag-judge ka lang doon sa isang kwento niya. So syempre, hingin mo rin yung panic para hindi maglalapse yung judgment mo sa mga issues. Kasi baka kinampihan mo na siya, kasi siya lang yung narinig mo yung side ng story niya, hindi mo na pinatinggan yung iba. So, ganun dapat, di ba? Tama, mali. And number 5. Can you explain your experience in assisting with recruitment and selection processes? So yun nga, so I have mentioned earlier na number 1. So sa government kasi, so ang experience in assisting, sa pag-assist naman, nag-interview na rin kami ng mga applicants dati. Kung makikita nyo sa DepEd, dito sa kanilang mga guidelines, so may mga point system kasi yan. So may interview, pati nga pag nagpapa-interview kayo, yung bihis, kasali yan sa points. Hindi yung naka-ano ka lang, naka-t-shirt, nag-apply ka, dapat maganda yung hindi naman kissing personality, pero yung mo, appearance, may points yan. Nasa 15%, kailangan naka-quote ka talaga, may points yan, kaya napaka-importante na na suot ka ng ayos. Tapos pag nag-interview, dapat alam mo din kung ano yung in-applyan mo. Kasi halimbawa, nag-apply ka as assistant librarian, hindi mo alam kung paano mag-source ng mga documents, diba? So hindi ko yun sa experience ko. So nag-interview lang din, nag-submit ng mga documents, PDFs, and so yun. That's all. Thank you, and good afternoon sa mga natutunan kayo sa akin. Chikan salabat. Record. Good afternoon.